Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung sinasabi na mabilis na pagka-resolba sa kaso ni Mr. Anson Key. O Tan pala ang registered na apelyido niya. Anson Key or Anson Tan. Maraming pumupuri na mga government official sa PNP natin. Kahapon, ang post si Speaker Martin Romualdez, puring-puri siya sa PNP. Sabi niya, the commitment to quickly resolve this case is a testament to President Marcos' strong leadership and commitment to keeping our communities safe. It shows that under his administration, no criminal will be beyond the reach of justice. This case proves that our law enforcement institutions, when fully supported, are capable of solving even the most complex crimes without resorting to violence or extrajudicial means. Parang may patama pa doon sa administrasyon ni PRRD. Yan, Speaker Martin Romualdez, isa pang kongresista, si Congressman Dan Fernandez, sabi niya, this is really good news. Ito ay patunay na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa krimen. At higit sa lahat, walang namatay sa operasyon. Maari naman palang magawa ito ng ating kapulisan. Again, may patama na naman kasi yung namatay, alam mo niya na, yung extrajudicial killings panahon ni PRRD. Mga senador, marami rin ang pumuri. Ang mga nabasa kong post, si ex-senator Pangpilo Lacson, kinukongratulate niya ang PNP. Sino pa? Senator Erwin Gatchalian, ganun din. Puros papuri. Ang tanong, meron na bang papuri na nanggaling sa Filipino-Chinese community? Kasi sila yung biktima. Sila yung naalarma. Sila yung affected eh. Kaya nga, itong nangyari, sunod-sunod, I think February, nung yung bata, anak ng Filipino-Chinese businessman na pinutulan ng thumb. Tapos, nagbayad ng ransom. Then, saka ini-release. Na ang sabi pa ng DILG, Secretary DILG, na-rescue ko noon ng police. Yung pala, ay hindi. Nagbayad ng ransom. Di ba? Ano yun? Di ba? Parang fake news. Mag-press conference sila. Sabi, tinurang police. Anti-kidnap for ransom group. Na-rescue yung bata. Yung pala, ni-release lang ng mga kidnappers kasi nagbayad ng ransom. So, nasundan kagad itong Mr. Anson Key na 2 beses nagbayad ng ransom tapos kinitilan pa ng buhay. So, alarmado ang Filipino-Chinese community kaya nag-issue sila ng strongly worded statement. Mga major business groups ng Pilipinas o Philippine Chamber of Commerce and Industry. So, lahat na yan. Tapos, Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ano pa yung Importers Confederation. Basta major business groups. Ang daming pumirma na we want justice. We want swift action. Ganon. Ito na nga. Police. May 2 nahuli na suspect and then isang nag-surrender. Case is solved, sabi na ng PNP. So, ang hinihintay ko, statement ng Filipino-Chinese business community na pasalamat kaya or okay na, justice. Problema, wala akong mabasa. Si Madam Teresita Angsi, wala siyang statement ni isa. Yung Filipino, wala. Sinearch ko na, wala. Ang nandito lang na na-search ko,
Inquirer.net at iba pang mainstream media, may babalita sila. Puros PNP ang nagsasalita. PNP, sabi, kidnap easily case solved. Raps set. Solved na. Kailan? Binasa ko itong balita. Ang mga mastermind, hindi pa man sila nahuhuli. Sana yung portion dito. Okay, ito. PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo meanwhile said in a radio interview also on Sunday that a search is underway for the masterminds. Ibig sabihin, itong mga, yung dalawang nahuli at isang nag-surrender, parang alalay, accomplices lang. Okay, so the PNP earlier said that Liao, ito yung nag-surrender, a Chinese, also known as Chao Chang Yang, was used by syndicates to kidnap Chinese nationals with debts related to Philippine offshore gaming operators or POGOs. Liao recruited and paid local henchmen to carry out abductions and executions, the PNP said. These were not random acts, but deliberate contract-based crimes targeting individuals embroiled in disputes over unpaid debts, betrayals, or internal conflicts. Okay? So, mayroon pa palang mastermind. Yan, sabi ng PNP. Ulitin ko ha. Colonel Randolph Tuanyo, PNP Public Information Office Chief, said that a search is underway for the masterminds. So, matatawag bang case is solved kung yung nag-utos hindi pa na-identify? Itong mga nahuli ba o nag-surrender, mga galamay, mga inutusan. So, nasa inyo. Ang hinintay ko is statement ng Filipino-Chinese business community na satisfied na sila, nagpasalamat na, safe na sila. So far, as of now, wala pa akong naririnig sa kanila. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa ating tribong talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo is tinutulong sa kanila. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po ni ang natagaan dini sa Sitio Garden. Tagaan siya og yero. Kuan ginabang sa mga mo ni gwapo ni nga asin ba kay kuan bago ni nga asin. Mo ni ang agyanan. Asin nga ihatag ginabang. Di kabut gyapon ta sa Bahalag layo iya. Baklay gyapon. layo ni. At least makaatop. Wala ko ba ni magpinilas kay kapoy kayo. Ha. Wala kay sinilas. Wala pinilas ani. Layo man ang garden bando. Idira magkaderira dia. Dito pagid sa ilaya ang balay ni Kuya. Abot na gid sa balay ni Kuya. Muna ni ang iyang balay. Iyang payag. Iyang payag nga kawayan ng intawon. Ug ang dirira sila maglungag. Sa yuta ra. Nandit ba sa kon ba? Minatik na balay.
Ug mo na ni makita sa gawas nga bahin sa ilang balay nga nagtakilid na gyud. Ug giapiran ra gani og trapal ang ilang atop. Apan di na gyud makaya kay ang trapal lata. Karon niya unsa imong ikasulti nga karon na abot nang imong ngero. Makaatop na gyud ka og sin. Salamat sa Ginoo nga nakaatop kog sin nga kuan gihatag sa kuan nga manginabang sa ko. Oo. Ay kuan. Salamat sa Ginoo nga kuan naka kuan mo Makaatop na ka. atop mo kog sin. Di na mo maulanan. Salamat sa nga bidso sa ako Oo. So salamat kayo. kayo sa tanan.